lose my heart beating, and you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my head shaking, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark, and spend every hour, oh, every day, keep you safe. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. That you are the reason. I Need you to hold me tonight. Mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Oh, diba? You Are the Reason performed by none other than Randall and Joanna from the University of the Philippines, Baguio City. Hello po. Hey! Oh, Paano isang naman magandang... hello? Oo, hindi ko alam ganun pala mga busesan ni Randall. Oo. Kasi usually kasi si Randall ang nagpapadala ng mga singerist natin dito. Diba? Oo, yun pala. Dapat siya pala ang nakanta talaga. Tsaka si Joanna, hindi Ay, ko si alam Joanna, ramdam na ramdam niya yung pag-awit niya. Parang meron siyang inaalayan. Hindi ko rin Oo. alam eh. Ngingiti-ngiti yan minsan. Pero, Kaya nga eh. Hindi ko alam alam ko kung yung na. inaalayan ba niya, yung kasama niyang nagkape noon. Hindi ko alam eh. Yung nag-picture sa kanya. Oo, hindi ko talaga. Yung sabi niya, photo buy. Hindi ko alam kung siya yun eh. Ano? secret muna. Secret. Parang feeling ko tuloy meron celebrity, talaga. ah. O siya, sige. Oo, Isang galing. magandang umaga sa inyong dalawa. Welcome to Yes. Morning Balitaktakan. Thank you po. Good morning. Okay, you may now... Just! Ano lang sila, dito lang sila. Gustong Kamusta? kilalanin. Oo, kailan pa kayo nag-umpisa na mag-kanta-kanta? Unahan natin kay Randall. Actually ako po, nung simula bata pa ako, nung 4 years old ako, and then laking baryo po kasi ako, and then sa Pangasinan, and every time magkakaroon po kami ng pagtitipon or mga events, Ituloy mo lang yung pagtitipon. Pagtitipon. Okay, relax. Events. Pilipino. nagkakaroon kami ng events, nagre-renta sila ng video okay, at ang paborito kong kantahin talaga yung Bituing Walang Ningning. Ay! Nagkaroon ko na Hindi yun. pwedeng hindi natin marinig ang maririnig version mo yun. ng Bituing Walang Ningning. Paano Okay, ba? sige. I-chorus Pasilip mo lang, na yan. pasilip. Balutin mo ko ng iwaga ng iyong pagmamahal. Ay, grabe. Tuloy mo pa. Bituing walang ningning,
Mali! Diyos. Ayun, ganun pala. Kinakanta rin namin actually yun ni Miss Bea, pero pag may handaan lang. Oo. Real? So matagal ka na palang nakanta. Yes po, pero for fun lang din pong ginagawa. For So, fun, hindi- pero wala ka oh, talagang sinasalita. training. Wala pong training. Walang training. Sa kanyang boses, wala. Wala po, pag bored lang po sa bahay, ganun po, kakanta lang. Ang ganyan. tawag dyan, Miss Angelica, Ano? mga ka-MB, pinagpala. Oo. Yan yung wala namang ginagawa pero maganda ang boses. Ko po. Lahat na lang Diba? binibigay sa kanila. Ano po bang mali sa amin? Bored din naman tayo, pero hindi Oo. tayo ganito. Bakit nung may handaan, mahilig din naman ako magkaraoke, hindi ako nabiyayaan ng ganyang boses? Yun lang. At Mm-mm. least, nagbabalot Pero tayo. yung pamilya mo ba, pamilya ng mga Yes. aawit? Kumakanta rin naman po sila, pero hindi naman po ganun nakikipag-compete, ganyan Ah. po. Talagang ano lang din, for fun lang din po. So, ikaw never mo pa never na-try? Makipag-compete. Sa school base lang po, pero mga buwan ng wika, ganyan. So mga kinakanta mo sa buwan ng wika. Oh, ano? Iisang lahi, ganyan. Maganda yon, sample. Paano yun? Mm-mm. Paano na yung lyrics nun? Hindi ko, isang lahi. Isa lang ang ating lahi, isa lang ang ating lipi, bakit di pagyan ng... Alay mo! Ganon. Sa nutrition man, kumakanta ka rin ba? Oo. Hindi na. Hindi, ba na lang ng wika. Paano yung nutrition? Ang buhay. Ganon Ganito sila lang tayo doon. eh. Parang para sa kanya yun eh. Hindi. Oo, pero Kaya tanongin din men. naman natin si Joanna kung kailan ka pa nag-start na mag-sing. Oo. Ngayon lang ba na-inspired ka? Kailangan ba inspired pagkakanta mo? Uy, oo daw. Ganun ba? Oo. Pero ikaw, paano ba? Kumakanta po ko dati as a hobby. Ganon. Oo, Pero po, nung inaya ko ni Randall, edi sabi ko, go, go. So, you're not doing it like professionally talaga? No. For Pero fun. nung kabata ko, nagre-request sila palagi na kumanta ko ng Dancing Queen. Ganun. Kasi abot ko pa yung high notes noon. Oo. Noon. Noon. Pero iba na ngayon. Oo, iba na kasi nung Nahit ka bata na ng ka, puberty. naaabot mo yan kasi Nahit kapag ka na ba ng pinapakanta ka nila, natayo ka sa mga chairs. Oo. Kaya naabot mo pa. Ngayon Ganon. kasi wala Wala na. na. At least mataas yung takong mo. Oh. Sa friend ko pa yan. Oo. Pero sa Shout family, out. wala. Hindi, Sa- walang kumakanta. Ay, mga awit po yung lola ko. Lola. Mang aawit, alam ko kung saan. Oo. We don't need to go there, Yes. pero I understand. Yes, Oo. we don't need Pero to. madami sila, right? Yeah. So, ikaw din? No. Why? We don't. Confidential. Get it! Very Oo, wag ka lang, confidential. sa amin lang talaga. Alin, Meron na kami. lang, off-cam. Oo, ang tawag doon, internal revenue. Kami lang nakakaalam. Okay, fine. Oo. Oo. So, eto, yung pagkanta ninyo, wala ba kayong plano talaga na i-pursue siya in the future? Because you're still young. Mm-mm. What about? Sa akin naman po, career-wise, parang mas, kasi si Joanna, naging friend po kami nung second year college po kami. And talagang hilig din namin talagang pagawa ng balita po, ganyan. So parang mas dun po kami naglilin, Bakit hindi kayo magpakilala ng sarili nyo Sarili habang nyo. kumakanta? Kumakanta. Ako po si Randall! Diba? Nagbabalita! Ganun pala. Kailangan pala may vibrato, ma. Yeah. Para sa RNG! News. Oo, di ba? News. Di ba? Kapag nag-stand upper ka, Pwede. kumakanta lang doon. So, dun lang talaga. So, naka-incline talaga kayo for news, pero hindi sa pagkanta. Hanggang ngayon, hobby lang talaga siya. Something that you can release yourself from stress of, gathering news. Right. Oo. Mm-mm. So, pero aside from that, paano pa nakakatulong ang pagkanta sa inyong dalawa? For me, it's a stress reliever. Kasi kapag na-stress ako sa ACADS, Kinaya mo lang yung sinabi ko. ay, ganun. Hindi na away, Hindi lang sa ACADS, ganon. Pero sa other problems, Problems and like such, what? Diba? Usapan Love na natin life yun. like that. Love life. Yeah. Pero wala lang. Pero wala ngayon. Nagugulat Wala ako kay problema Joanna. ngayon. Nagugulat Oo. ako sa'yo, girl. Ay, ma'am. Pero wala kang problema sa love life ngayon. Wala. Kung merong kantang nagdi-describe sa sa love kanya. life mo Oo. ngayon, anong kanta ito? Bigyan mo kami ng isang linya. Go. Siguro yung Why do you build me up? yun naman? Yung Ano? yung Naked ni James Arthur. Ay, paano yun? Pero hindi kasi naked siya
But, iba yung meaning. So sige Iba nga, yung meaning. give us some line, no? I'm not gonna wait until you're done pretending you don't need anyone. Ay, hindi pwede. ganun. Kailangan mo munang patapusin kasi importante sa kanya ang pag-aaral. Ay! Kasi only child. Nakakahiyan dito yung professor niya. Kama. Oo. Ikaw, if you can, wow, eto, malala to. alam ko, If you can describe your love life, with a song, what would it be? Sing it. Siguro The Greatest Love of All by Whitney Houston. Sing it. Pana. Paano na yung chorus nun? The Greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself, it is the greatest love of all. Dapat pala may panyo ako doon. Pilma, ate Pilma, ate Pilma ka ngayon. Hindi mo alam yun. Ganun si Whitney din. Laging may panyong May panyo. puti. Akala ko si Bilma lang. Hindi, si Vilma iba't ibang color yan. Ano, Habang okay. umaarte siya, meron siyang panyo. Ganyan. Bitawan mo. Mga ganyan. Pero si Whitney talaga, gaganon niya. Di ba pinampupuna? Grabe naman. Talagang buhay na buhay ang love life ninyong dalawa. Oo. Ikaw kung may kanta na Angel. patungkol sa love life mo ngayon, ano kaya ito? Kantahin mo. Babae po. Ay, alam ko kung anong kanta niya. Ano? Ako na ang kakanta para sa'yo. Close up, please. Ano? May pulis sa ilalim ng tulay. May pulis sa ilalim ng tulay. Ayun. Wala Bakit siya may sa pulis? ilalim. Hindi, actually hindi. Nasa ibabaw. Ang kalerasyon niya kasi tulay. Eme lang yun, Eme. Hindi, pero sige, ano nga. Marami. Sige, isa nga lang. Yung kay James Arthur din. Ano? Yung ano na yun? Cars outside. No, yung isa, yung yung nag-trending. Ano? Say you won't let Oo. go. Sige nga, go. Hindi ko yun alam, pero yun, feeling ko Paano yun. nga? Kantahin mo na. Nahiya ka pa eh. Oo. Yung, I'll let you in the dark. You let me know. Go? No. Ah! Di ba, say you won't let go? Yung sabi mo? Say you won't let go. Eric Santos. Eric Santos yun! Hala ko yun. Ikaw, ano naman ang kakantahin mo para dun sa gumaganyan-ganyan ka lagi? Halakata! Huwag ka dyan. Leron sinta, buko ng pop, ang mga ganun lang. The itsy bitsy spider went up the water spout. Hindi, kids Yung kwan- PFP o yung ano daw? wala na. Na? Oo. Bakit? Basta! Wala akong kanta ngayon sa love life kasi wala naman. Wow. So, I think it's for me. Tila hihina rin ang ulan. O kaya yung ano, kanta ni Justin Tila Bieber. lilipas din ang bagyo. Yun yung Ganon kanta ko. yung kanta mo para sa'yo. Liliwanag din na kailang ituan. Ganon. Now I know kung bakit. Kaya nga tignan mo, nag-look sa akin. Kasi alam ko nga kakantahin nila for love Para life. love life. Tapos, di ba, kukulay ng buhay. Gusto kong Tatakpiasin ko manakit. tong mga to. Hindi. Bakit sila ang na-invite? Diba? Galing-galing naman ng mga ito. Oo, nakakatuwa naman. Anong favorite song mo? Yun pa rin, ma'am. Kasi nga, Kasi kasi- maganda kasi yung meaning ng lyrics. Naku! at saka meron ka na controversy ka. pag-aalayan. Ay, meron na ba? Gusto ko yung mga talong na meron na ba? Feeling ko nandito siya ngayon. Ang feeling ko Oo. din Feeling ko din. Malakas, Malakas. Ganyan, porkit mo may hawak siyang laptop, umano malakas, kayo. malakas yung kutob ko Kung sino siya. Oo. Magaling rin Oo, magaling. panoorin po natin sa BTS kung sino siya. O behind the scenes behind the natin scene. mamaya. Basta nasa... Sino kaya yung naka-laptop ngayon? Diba? Nakasalamin Ikaw, din. Ako ba? Ikaw, anong favorite song mo? Ano siya, hindi siya masyadong kilala pero it speaks very close to my heart. Yung Is My Mind by Ben Platt. Ay, oh my gosh, I love Ben Platt. You Oh, love Ben ano Platt? I love Ben Anong Platt. Anong kanta paborito nila? mong kanta? Yung Grow Up,
Grow As We Go. Maganda rin yun. Oh my gosh. Siya yung Dear Evan Hansen. Tapos, lumabas din siya sa pelikulang Pitch Perfect. Hindi siya masyadong nakilala doon dati kasi side character lang siya. Pero pang theater talaga siya. And then, he was cast as Evan Hansen doon sa musical na Dear Evan Hansen. Alam na alam niya. Yes, because I love him. Theater. Ang ganda ng kantang yun. Oo. Kantahin mo nga yun. Yung Grow As We Go. Hindi, yung favorite gusto mo. mo. Darling, only you can ease my mind. Help me leave these lonely thoughts behind. When they pull me under and I can feel my sanity start to unwind. Darling, only you can ease my mind. Oh, di ba? Ang ganda. Oh my gosh. Yung buong album niya, ang ganda. Alam mo, Ang pwede OA ko ngayon. pero alam mo, bagay mong kumanta sa kasal. Ay, totoo. Kumakanta ka Oo. ba sa kasal? Hindi po. Pero sa kasal ni Miss Angel. Pwede. Kakanta ka sigurado yan, Pwede, ha? yes. Uy, pag sa kasal ko din, ha? Huwag ka mag-a-attend. Oo, pero pag may mag-invite sa'yo sa kasal, carry Hindi na. naman po. Sige, bitahin kita. Malabo yan, tulay eh. Ikaw Malabo nakanta ka din nga. sa mga events. Hindi, ma'am. Pero kung sakali, Kung sakal, pwede naman. magkano? Just, etong Hindi iimbitahan ko na, sa kasal pwede ko. Oo, Papakantahin ko talaga siya sa private room. VIP room. VIP room lang. Pero lahat ng mga VIP ko nasa labas ng room. Para sa'yo lang yun. Oo, maraming salamat. Thank you. Baka naman eto nga na pag-uusapan na rin naman natin ng invitation. Baka naman nais nyong imbitahan din ang mga manonood natin na i-follow kayo sa inyong mga social media accounts just in case they want someone to sing for their very important events of their lives. Hello mga ka-MB, maaari niyo po kaming i-follow from Randall Rico po, Facebook and Instagram. Joanna Viray sa Facebook din. Yarn. IG. And IG. IG J_V Viray. Ayan. Underscore. Complete. May underscore, underscore. pero ngayon overscore na siya. Nasosobrahan Nasosobrahan na siya. Mamaya mga ka-MB, mapapakinggan natin muli ang mga magagandang tinig ng ating mga bisita ngayong umaga dahil aawit na naman sila ng isang napakaganda at napaka-meaningful na song from a Disney film na yun yung ayaw nating puntahan. Ilaw. Oh, Maliwanag na ilaw. Yan yung mga dapat nating hindi pasukin. bakit ikaw? Nabumbilya ka. Loka, sabi ko pasukin, hindi yung pagmamayari ko. Oo, kaloka Oo ka nga, din. no. Paminsan-minsan din talaga. Pero naku mga ka-MB, mas makulay ang Martes pagkasama pa rin ang MB Barkada. Mayat niya. Mayat nga talaga. Sumumbat ka. Mayat niya! Nakas day ti sumbat. No dinamag da kayo, mayat niya. Ti sumbat na mayat. Kasjay. Ay, Mayat. mayat. Ulitin tayo. Mayat niya. Maya! Kasta perfect. Kasla di Ilocana mo. Wow. Ang ba? When? Oo. When? Ayun, diba? Masyadong tense. Oo, yung pinag-alayan natin ng kanta na You Are the Reason, yung script na delay. At speaking of mga love life kanina, Grabe ka naman nabasa ko na yun kanina, hindi yan yung kanina eh. Iniba niya. Hindi ba niya? Oo. Alam niyo bang sa amoy pa lang, pwede ka lang magka-first impression? Naamoy mo na ba? Nasubukan mo na ba? I'm sure. I'm unsure. Nakakagigil siya. Ikaw. Paborito ko talagang amoy. Amoy ng Yeah. lupa? Anong mahilig sa pabango? Mahilig Kasi ka sa... mga amoy na woods and cinnamon, ganyan. Forest. Oo, sa kalikasan. Amoy kalikasan, yung tipong paulan pa lang, yun na yung naamoy, yun yung gusto mong scent. Wow, ang baho. Naku, anyway, lalo na sa mga kalalakihang gusto ring bumida. Tara, silipin natin ang mga amoy na ito sa Men's Station. Napalingon ka lang, no? Ganyan talaga. Kahit hindi mo kilala, mapapalingon ka talaga. Wow. Yan ang power ng scent.
Kaya sa ating mga Mr. Suave dyan, heto na 5 tips para pumili ng scent na babagay sa inyo. Para sa lalaking tahimik, pero matatag, yung di madaldal, pero respetado, presence pa lang, alam mong seryoso na. Hoodie scent ang bagay sa'yo. Matapang, grounded, at classic. Amoy ng lalaking may paninindigan. At kung ikaw naman ang tipo na high energy laging game, yung mood booster sa tropa, citrus scent ang para sa'yo. Lemon, mandarin, amoy ng positivity at confidence. Kahit pagod ka na, mukhang fresh ka pa rin. Kung ikaw naman ay medyo may pagkaseryoso, yung hindi loud pero unforgettable, spicy oriental ang sagot. Cinnamon, amber, vanilla para sa lalaking may sariling laro. At kung trip mo naman ang simplicity, aquatic scent ang bagay sa'yo. Ocean breeze, clean musk, amoy ng bagong simula. Preskong lalaki na di makakalimutan. At kung gusto mo naman na parang soft boy ang atake, pero fresh pa din, floral scent ang para sa'yo. Amoy na parang bago labang damit na may halong bulaklak. Hindi matamis, kundi banayad. Pero para mas tumagal ang amoy, ganito lang ang gawin mo. Una, itama ang pwesto, ilagay sa pulse point, leeg, dibdib at likod ng tenga. Pangalawa, huwag kusutin dahil nakakasira ito sa bango. Dahilan ng di pagtagal. Pangatlo, konti lang. 1 to 2 spray, sapat na. Pero alam mo ba na ayon sa mga pag-aaral, ang pabango o body scent ng isang lalaki ay may epekto sa perceptions ng mga tao sa kanya dahil maaaring mas na-associate ito sa confidence, professionalism at sex appeal. At oo, nakakaboost din ng self-esteem. Kaya naman minsan, naaalala natin ang isang tao dahil sa amoy nito. Sa unan, sa jacket, o kahit saan pa man. Because scent is memory. At ang scent ng lalaki, hindi lang nagpaparamdam, nag-iiwan din ng tatak. Bawat scent ay may kwento. Ikaw, anong kwentong amoy mo? Ayun, tinakbuhan ako nung nalaman nila hindi ako naligo. Yun yung kwentong scent ko. Scent mo? Hindi. Hindi. Ikaw, ako hindi talaga ako mahilig sa mga perfumes. As in ever since. Kasi parang sabi ko, it's the natural scent that count eh. Sa At akin, meron akong natural scent. Alam mo kung ano? ano? Mabaho. hindi. Sa akin, I'm not into like yung mga mamahal. Gusto ko lang yung powdery, yung amoy baby. Hindi ako sa floral scent. Ganon. So Gusto fresh. Yes. Gusto Fresh ko scent. fresh Yung tipong lang. amoy sabon. Oo, ganun lang. Oo, Tas yung basta parang pang baby lang yung mga cologne na ginagamit ko. Yung parang, na-stuck ka din sa pasta, no? Feeling mo, Feeling ko. baby damulag ka. Hindi, iba pa rin kasi yung amoy na yun kaysa yung mga floral. Meron kasi yung time na kapag floral yung ginamit mo, hindi siya nagiging complement sa skin mo. And then iba Kasi na may yung- sarili din kang, may sarili ka kasing amoy. Yeah. So dapat kilalanin mo muna kung ano yung amoy mo bago ka magdagdag ng ibang amoy. Paano ba kikilalanin ang amoy? Ipakilala mo sa ibang tao. Sabihin mo, hello, eto po yung amoy ko. Yeah. Hindi, pero sabi niya, meron yata, may science ba na ganon? Getting to know your own scent para mas malalong, mas ma-enhance yung scent mo imbis na matakpan. Tama, no? Anong tawag doon? Pheromones. Oo. Pheromones. Yan yung mga nag-aalaga ng mga pusa na babae. Pheromones. Oo, pheromones. Ay, pheromones yun. Ay, sorry. Okay, so pheromones yun. So yun, 'di ba? May pelikula din tungkol diyan ha, yung perfume. Perfume tama, yung napakahaba, yung nag-extract siya ng amoy from tao. Kasi gusto niyang kompletuhin yung siyam na amoy ng tao para magkaroon ng Hindi niyo pa yung napapanood? No, what year is that? It's year kopong-kopong. Hindi, pero maganda. Hanapin nyo yun. Okay, Perfume. oo. Yeah, he tried to extract kasi natutunan niya mag-extract ng scent from mga living things, ganyan. Hanggang sasabi niya, may naamoy siyang different sa mga kababaihan. So, he started to extract scent from a human being. Di ba? Maganda yung pelikulang yun. Parang napapanood ko na to sa TikTok. Hindi, napanood mo na talaga siya. Hindi mo lang alam na perfume yung title niya. Hindi, wala pa naman. Pero it actually came from a book. Pero ang So imagine reading scents. Tapos
Akala mo, hindi na. Sige, okay. Oo, sige, pero ang ikaw. hirap naman nung yung mga taong walang Ayaw. pang-amoy. Oo, yung mga walang pang-amoy. Oh. Like other celebrity. Sino? Like Andrea Brillantes. Ay, wala siyang pang-amoy? Wala siyang pang-amoy, pero may perfume line. Totoo po, totoo. Real? Yeah, real yun. Oh, Totoo. tapos, sino pa yung mga kakilala mong walang pang-amoy? Yun lang. Yung mga hindi naliligo. Yun lang. Walang pang-amoy ang mga yan kasi hindi na nila naamoy yung sarili nila. nila. Mabaho na nga sila, hindi pa sila naliligo. Diyos. Lang. Uy, pero sabi nila, wag daw kayo magpa-perfume kapag hindi kayo naligo. At saka Yeah. yung mga damit na hindi nalabhan. Lalabhan. Wag nyo siyang napawisan. wag nyo siyang pe-perfumean kasi mas lalong babaho. Babaho. Diba? Natatrap kasi dun yung bacteria, tapos yun yung magkakos ng Bacteria at saka bad smell. Oo, tapos Sa tingin mo ba pag ang perfume nag-expire, babaho? No. Because I already tried it. Ay, so gumagamit ka ng expired. Ito naman, minsan lang, na-booking. Hindi, meron. Hindi ka makabili. Hindi, Nag-expired ML lang. ba? I don't think so. Yeah, I don't think so Yeah. too. You think so 3? You We think so 4? Ewan ko anong meron ngayong Martes. Oo, nakakatuwa ang Martes kasi nga tuloy-tuloy pa rin yung pag-araw, pagsikat ng araw. Pero eto nga ayon sa Pag-asa, meron ngang namataan na low pressure area pero malabo naman siyang maging isang bagyo, and it was located by 3 a.m. 895 kilometers from southeast ng Luzon. Yes. Totoo. At dalawa yung maaring mangyari dito sa LPA na to. Either dumiretso siya sa kalupaan ng Luzon or lilihis siya. Pupunta na siya sa northern south, part. northeast. Northeast. Oo, pero Ganon. tsaka sabi din ng Pag-asa, may mga 3 bagyo tayong expect this month. So, hopefully hindi na siya pumasok. Sana naman. Diyos ko, Oo. lagi na lang kasi tayong, aasa ka na nga, bagyo pa. Pero nakakaloka yung mga tao. Grabe yung reklamo kahapon. Na ang Ang init-init. init-init Uy, pero na. dyan sa Dagupan, Mm. danger sila Heat- sa 40-something, yung 48, tama Heat ba? index? Heat Yung index ano? nila, 45. Ay. Oh, mantakin mo yun. Ang extreme. Galing sa lamig, tapos biglang uminit. Tignan nyo kung anong nangyayari sa mundo ngayon. Kaya nga ako lilipat. Pinag-uusap. pupunta? Ay, sabi ko nga. Sabi mo nga. Oo, nag-uusap na nga tayo kahapon, di ba? Oo. Kung magkano ba ang pamasahe papunta Papuntang- sa Mars. Oo. O, kasi natatakot na ako sa Earth. Kasi, mantakin mo, 3.80 something centimeters, lumalayo na yung buwan sa Earth every year. Yes, So, scientists. imagine yung magkakaroon ng tidal something, di ba? So, sabi ko, magkano ba ang pamasahe papunta sa Mars? Nakakaloka ka, scientist ka na ngayon. Hindi. Siyempre, marami lang ako nababasa kasi. Nababasa. Voracious reader. Wow, Bakit? Anong ibig gusto ko na? Kumakain ako ng libro. Voracious. Isa kang bookworm. Hindi. Iba yun, hindi ko naiisip yun. Iba yun. Anyway, mga ka-MV, umpisa pa lang yan ang ating makulay, no? Pero nakaitim tayo. Nakaitim tayo. Hindi, kasi it's sometimes ang color, it's not just seen. It is heard. It is felt. It is smelled. Ay, totoo. Pero It's black. smelled. Grabe tayo ng black, pero ang kulay ng I ating know. behavior Ay, ngayon naku, ewan ko anong nangyayari sa akin ngayon. Sige na nga, mag-extra ka na. Hindi, pero mamaya sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan, mga balitaan naman na ang inyong aabangan dahil po dito sa La Trinidad Benguet nagkakaubusan na po ng supply ng strawberry kasi nga nadamay rin yan nung bagyong Emong at yung kasagsagan din ng Habagat. At hindi lang po yan dahil hindi ko na rin abangan nyo pa yung ibang mga balitaan natin mamaya sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Sinilisul. Oo, hindi ka sinasulat. Anyway, mamaya naman, isang, yung mga nabisita natin, Oh. dalawa pala na artist, Oh. nagkaroon nga ng exhibit somewhere. Hanggang matagal pa naman ito. Naku, alamin nga natin, yung unang araw ng kanilang exhibit, at dyan ko nga nakita, oo, yung kakilala nating kumanta kanina, kumakain. At may kikilalanin pa tayong isang hayop sa Super Saya. Anong hayop kaya ito? Malalaman din natin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan.
bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Ay, pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong-pito. Sa healthy habits ko na go. Move more. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Para sa healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala Ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan. ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay ang dating tennis court ng Baguio Athletic Coach. Ng El Nino na nararanasan. Sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. August 5, 2025, narito mga balitang nakalap ng RNG News. Dahil sa sunod-sunod na pag-ulang dala ng mga nagdaang habagat at bagyo, nagkaubusan ng supply ng mga strawberries sa La Trinidad, Benguet. Ang kada kilo nito umabot na sa 500 piso. Narito ang report. Tila nilimas ng bagyong Emong ang mabunga na tanim na strawberry ni Mary sa Strawberry Farm sa La Trinidad, Benguet. Ang kanyang taniman kasi kasama sa mga binaha noong ika-25 ng Hulyo. Wala na ma'am na nasira na lahat. Yung dahon, yung lang ang natira at hindi kami sigurado kung pwedeng maitanim pa ito. Ang lugi na ma'am kasi kasi wala na kaming pangtanim pag nasira yung tanim. Tapos walang income. Kaya naman ang mga tendera ng strawberry problemado kung saan kukuha ng paninda. Actually, sa ngayon na wala pang strawberry, ang hirap magbenta kasi lahat ng mga turista, ang hinahanap is yung fresh. Ito yung mga bottles, bihira lang yung benta. Kagaya ngayon, wala pang benta anong oras na. Para may maibenta ang ilang tendera, nag-angkat pa ng strawberries sa iba pang bayan sa Benguet. Ang kada kilo daw nito umaabot ng 500 piso mula sa dating 300. Nabagyo garod. Arkaro ijay strawberry farm piman flooded. So mabayag pa yung agri-cover dagi dyan so nga nanginaba city strawberry tata.
ilan lamang sila sa libo-libong apektado sa pagbaba ng supply ng strawberries mula sa bayan ng La Trinidad. Sa halos isang buwan na pag-uulang dala ng mga nagdaang bagyo at habagat, ganito na ang mga pananim na strawberry dito sa Strawberry Farm La Trinidad, Benguet, kung saan nga nasira na ang mga ito. Ayon sa mga nakausap naming mga magsasaka, nalubog ang kanilang mga pananim na dapat aanihin na nila sa Setyembre, kaso nalubog ito sa putik at tubig, kaya naman panibagong punla na naman ang kanilang itatanim. Ayon sa Municipal Agricultural ng Pamahalaang Bayan ng La Trinidad, normal daw itong nangyayari lalo na pagkatapos manalasa ang isang bagyo. December talaga, November 8. Hopefully awan ng typhoon kasi baka may susunod na typhoon, madidili yung planting season nila. Mga November and December talaga. Wala tayong maha-harvest this time kasi is planting, production ng planting material. So we will be expecting hopefully walang typhoon. Ayon sa datos ng La Trinidad LGU, umabot sa humigit kumulang 18 milyong pisong halaga ang napinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa emong at habagat. 20% of 3.5 milyong piso dito ay sa mga napinsalang pananim na strawberry. Very minimal naman, hindi masyadong malaki yung damage kasi more of the damages is our leafy vegetables. Sa ngayon, puspusan ng pagtatanim muli ng mga magsasaka ng strawberries para mahabol pa nila ang anihan sa buwan ng Disyembre kung kailan dagsa ang mga turista sa Baguio at sa Benguet. Angel Arquero, RNG News. Matapos ang pananalasa ng bagyong Emong at habagat sa probinsya ng La Union, puspusan ngayon ang clearing at relief operation para sa libo-libong residenteng naapektuhan. Supply ng kuryente sa probinsya hindi pa rin tuluyang naibabalik. Magbabalita Ron Maranan. Isang linggo matapos manalasa ang bagyong Emong sa probinsya ng La Union, patuloy pang bumabangon ang mga Ilocanos. Ang mga residente sa lungsod ng San Fernando nagbayanihan sa pagtanggal ng mga nagtumbahang mga puno. Sa tala ng pamahalaang panlalawigan ng La Union, aabot sa 529 na mga barangay ang naapektuhan ng bagyong Emong. Dito, 129,000 na pamilya o 424,000 na individual ang apektado. Nanguna ang infrastruktura na nakapagtala ng matinding pinsala na nagkakahalaga ng 5 bilyong piso. Nasa 208 million pesos naman ang pinsala sa agrikultura habang 8 milyong piso naman sa livestock. 200 milyong piso naman ang pinsala sa sektor ng turismo. Sa ngayon, tinututukan na ng pamahalaang panlalawigan ang clearing operation sa probinsya. Mas maganda po na malaking tulong ngayon na gumanda ang sitwasyon po ng ating weather at mas nakakagalaw po ang ating mga kasamahan na tumutulong sa ating mga efforts po ng pagki-clearing sa ating mga kalsada dito po sa ating probinsya. Maliban dito, nakatutok din ang pamahalang panlalawigan sa pagbibigay ng tulong para sa mga nasalanta. Meron po tayong dito, siyempre, ang mga damages po na nakuha po ng mga tao, nasira ang kanilang mga bahay. Meron po tayong mga ipapamigay po na assistance sa kanila sa mga partially at totally damage na mga kabahayan na assistance po na maibibigay po sa kanila. Bukod po doon, tuloy din po yung ating suporta sa relief operations po ng mga iba-ibang LGU dito din po sa probinsya ng La Union. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang pagpapanumbalik ng kuryente sa probinsya. Ngayong araw ng Lunes, August 4, 76.69% na ng probinsya ang may kuryente. Sa kabila ng bilyong pinsala, patuloy ang bayanihan at determinasyon ng La Union na muling bumangon pagkatapos ng kalamidad. Ron Maranan, RNG News. Namahagi ng tulong Filipino-Chinese Association sa Baguio sa pagdiriwang ng kanilang ika-30 anibersaryo. Mga bagong opisyal ng grupo nanumpana. May kwento si Valerie Desmaya. Sa loob ng 30 taon, isa sa mga nagsulong ng pag-unlad ng lungsod ng Baguio ay ang Filipino-Chinese community. Sa ika-30 anibersaryo ng pagkakatatag ng Filipino-Chinese Association sa lungsod, muling pinagtibay ang ugnayan ng mga Pilipino at ng mga Chino.
Ito'y sa 3 araw na selebrasyon mula noong ika-1 hanggang ika-3 ng Agosto. Dito ay tinampok ang photo exhibit ng ika-80 anibersaryo ng ikalawang digmaang pandaigdig kung saan nagkaisang lumaban ng mga Filipino-Chinese sa pagkakasakop ng bansang Hapon sa bansang Pilipinas. Dinaluhan din ito ng mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa na kabilang sa komunidad. Well, unang-una ay nagpapasalamat po tayo at we acknowledge yung malaking contribution ng Chinese community sa syudad ng Baguio. Hindi lang po sa ekonomiya but also yung cultural contribution nila. At sila po ay mga partners ng ating syudad ng Baguio. Bagamat marami ring mga communities dito, kagaya po ng Japanese community and even other communities. Pero yung nakikita rin natin na isa sa mga very active ay yung mga kasama natin sa Chinese community. Kasabay ng exhibit na mahagi rin ng grupo ng school supplies para sa mga estudyanteng nangangailangan. Kabilang na rin ang wheelchairs para sa mga may kapansanan. Isang motorsiklo rin ng opisyal na pinagkaloob sa Baguio City Police Office. Noong ika-2 naman ng Agosto, nanumpa ang mga bagong opisyal at kinatawan ng Filipino-Chinese community sa isang salo-salo. Hinirang bilang bagong Pangulo si Ferdinand Chu at papalitan niya si outgoing President Thomas Go. Ang mga bagong opisyal ay manunungkulan mula 2025 hanggang 2027. Our main focus is social responsibility. When disasters hit, when the typhoons, landslides, or other emergencies, the crop steps into full-time immediate aid, food for hunger families. Temporary shelter for those who have lost their homes. Sa panibagong yugto ng Filipino-Chinese Association ng Baguio, tiniyak nila na mananatili silang kaagapay ng mga taga-Baguio sa pagtataguyod ng kultura, pagkakaisa, at pag-unlad palalo ng lungsod. Vanessa Bugtong, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng mapitong ito. Sa Healthy Habits ko na ko. Para sa Healthy Pilipinas. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool.
clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. Nagbabalik ang morning balitaktakan. Ako, mga ka-MB, oo nga pala, naipakilala na ang 12 kandidata para sa paparating na Miss Baguio 2025. Diba? May bet ka na ba doon? Meron. Actually, ako dapat isa doon pero sabi ko, no, sorry. Why? I have a lot of appointments. Anong appointments? Dentist, doctor, medical appointment, physical therapy appointment, kasi masakit na yung balakang. Pwede naman, ikaw ang representative ng balakta. Hindi. Santo Tomas proper. Santo Tomas. Alam mo, paano ba ang isang aura ng Miss Bea pagsasali ng Miss Baguio? Ganon. Ganon. Hindi, eme lang. Pero congratulations sa kanila. Kilala ko yung ilan sa kanila. Si Brian, ayan. Oo, ng Barangay FM. Yeah. Si Sexy Inday, kabilang siya dyan. Pero ang daming magaganda. Oo. Kaya, sila. Pero imagine kung sumali ako, saan sila lulugar? Wow! Eme lang! Kayo naman, masyado naman kayo. Grabe naman pero ang ganda mo today, ha? Ay, naku, tantanan mo ako. Nang away. Dapat daw, sinasabi nila, na kapag kinompliment ka, you have to accept it. Okay, so, ang sasabihin mo, maraming salamat. You also look good. You also look ganon. good. Pero ako, sabihan mo ako ng ganon. Ang ganda mo. I know, right? Dapat daw ibalik. Balik. Oo. So, ibabalik ko na. Sige, ulit. Ang ganda mo ngayon. Gusto ko rin sanang sabihin yun pero ang hirap. Diyos! Hindi, konting nga. Dapat matuto din tayo mang-insulto paminsan-minsan. Parang hindi lumaki yung ulo. Anyway, kung kanina ay mainit na balitaan, ngayon naman ay mainit na inspirasyon. Dahil kahit sa gitna ng ingay ng mundo, may sining na nagbibigay liwanag at pag-asa. Dahil naniniwala tayong pag may pag-asa, may bagyo. Eme lang, kilalanin natin sila dito sa Ang Artsy Mo. Nandito tayo ngayon sa Tamawan Village upang masaksihan ang opening ng ACABET exhibit ngayong araw. At syempre, makakasama natin ngayon ang ating mga ka-MB na sina... I am Mark Balvin, Aaron Lee. And I am Za Alfonso. At sobrang excited na nga kaming makita at hindi na kami makapaghintay. Kaya, tara na, samahan nyo kami! Bago pa man magsimula ang exhibit,
Dagsana ang mga bisitang sabik masilayan ang sining nina Marco Cañas at Aaron Alcazin. Dalawang artist mula sa Pangasinan na ngayon nagtagpo sa isang makasining na pagkakataon. Isa sa mga unang dumating ay si Sir Ronald Cruz, isang batikang artist na dating konektado sa Ayala Museum. Marami ng artist ang Baguio ngayon. Ang gusto mangyari ang TAB kasi, yung Tamawan Artist Village ay nauna kasi sila after ng Baguio Arts Village, nagkaroon na ng Tamawan Village Artists. So, yung ibang sumusulpot ngayon ng mga grupo ay tumitingin na utang loob sa Tamawan Artist Village. Ngayon, kilalanin ang dalawang malikhaing alon mula Pangasinan. Si Marco Dispo Cañas ng Bolinao ay kilala sa kanyang pop surrealist artworks, makukulay, mapaglaro at syempre puno ng damdamin. Sa kanyang mga likha, madalas nating masilayan ang mga itlog, isang motif na sumasalamin sa alaala ng kabataan, paghilom at ganda ng araw-araw. Isa sa kanyang pinakamatanyag na obra ay ang Egg Tray Series, mga discarded materials na ginawang obra maestra. Samantala, si Aaron James Alguizin mula sa Urbis Tondo ay isang self-taught artist na masigasig sa semi-realistic human portraiture. Sa bawat stroke ng kanyang lapis o pintura, pinapakita niya ang lalim ng damdamin at pagkatao. Kilala si Aaron sa kanyang malalakas na kulay at matalim na ekspresyon sa kanyang mga canvas, na nagsisilbing salamin sa kanyang personal na paglalakbay at emosyon. Para kina Marco at Aaron, ang art ay hindi lamang talento. Ito'y panata, paraan ng pagpapahayag at tulay para sa mas malalim na koneksyon sa sarili at sa mundo. Tagal na rin po ako nag-paint. Hanggang sa lumayo po ako ng lumayo na hinahanap ko po yung kung saan pa ako magaling, saan po yung gusto na. Minsan di mo alam yun na andun na pala siya sa'yo. Parang ang layo pa ng tingin mo. Naghahanap ka ng meaning, pero andun na, ikaw na yung meaning ng buhay mo. Parang ganun. Ano din nung pandemic kasi hindi ka nga makalabas, hindi ka pwede makausap ng ibang tao. So, yung mga pwede mo lang makita or kausapin or pagsabihan ng problema is buwan or yung mga between na nagsisilbing parang liwanag mo sila sa panahong parang nag-iisa ka. Aware ba kayo na ang akabat ay mula sa salitang Pangasinense na ang ibig sabihin ay nakilala? Isang two-man show na hindi lamang pagtatagpo ng dalawang artist, kundi ng kanilang mga mundo, alaala at pananaw. Noong una, hobby pa lang siya. Drawing lang ng kung ano-ano. Tapos, nag-start yun nung sa mga crush. Ay, grabe. Diba? Siyempre, inspired ka. Tapos may konti ka namang knowledge sa pag-drawing. Ilan sa mga artwork kong nakasabit is literal na iniyakan ko siya. Bakit? Kasi yung idea niya, yung concept niya is, ako yun eh. Part siya ng buhay ko. Yung pagkabata ko, yung memories ko with family, with brothers and sisters ko din, mga ganyan, mga ate kuya ko. So, yun yung isa sa mahirap. Actually, mahirap mag-paint. Mahirap mag-paint. Pero natututunan. Pero yung pag-concept, kung bakit mo siya ginagawa, yun yung isa sa mahirap. Ramdam na ramdam talaga ang hospitality at sining sa bawat sulok ng exhibit. Mula sa masasarap na pagkain, musika hanggang sa ngiti ng bawat dumalo. At syempre, naroon rin ang suporta ng kanilang mga kaibigan at kapwa artist na walang atubiling nagbigay ng kanilang pagsaludo. Makikita mo naman sa bawat art is madadama mo na ginawa to ng puso. Makikita mo rin naman sa art ginawa to ng may tiyak, lungkot. So kahit anong art na really appreciate mo, kahit alam mo yung may some art na really confused sa akin abstract.
So parang nakakaano naman to, nakakaloka, ganon. Pero deep inside, pag tititigan mo siya na mabuti, makikita mo yung totoo niyang meaning. Sobrang saya. Pero yung batang ako, sobrang saya niya. Bakit? Hindi masyadong sumagi sa isip ko na darating ako dito, na magiging artist ako. Hindi ko siya binabanggit na artist ako, basta nagdodraw ako. So yung batang ako is mas sobrang saya niya. Proud siya sa akin. Sa likod ng bawat kulay at linya, may isang layunin. Ang Akabat Exhibit ay itinayo bilang isang espasyong pansining at pagkilala. Hindi lang ito pagtatanghal ng obra, kundi isang personal na pagkikita ng dalawang artist na ngayon ay muling kinilala ang kanilang sarili. Mga tao na nakakapanood, din-encourage namin kayo bumisita dito sa Tamawan Village at bisitahin yung exhibit namin ni Marco, Akabat. Hanggang September 5, open po ang gallery natin. Sa bawat obra, may kwento. Sa bawat kulay, may aral. Dito sa Akabat Exhibit nila Marco at Aaron, hindi lang mata ang nabusog, kundi puso at isip. Bitbit namin hindi lang ang kagandahan ng bawat obra, kundi ang mas malalim na pag-unawa sa sarili at mga kwento sa likod nito. Muli, ako si Mark Balvin. Ako si Aaron Lee. At ako naman si Za Alfonso, at ito ang Artsy Mo! Ayun naman, maraming salamat sa ating mga napakagagaling at napakakukulit na interns mula sa UPHS. Isabela. Isabela to. Yes. Ang gagaling nila. Nakakatuwa naman. Pero may maingay doon. Bakit? Hindi ko alam kung bakit. Sino kaya yan siya? Anyway, hindi lang sining ang makulay, pati na rin ang mundo ng kahayupan. Animal Kingdom, in Tagalog, kahayupan. Mula gallery, punta naman tayo sa sikreto ng kulay ng mga kuting. Oo, dito yan sa Super Saya. Akala mo fashion lang ang fur colors? Nope! Sa Cat World, may meaning ang bawat kulay. From slay all day energy to rare na parang mythical creature levels. So let's count down from the fiercest fur babies to the rarest meowdellas in town. Welcome to Rawest to Rarest, the truth about cat colors. First up, black cats. Kung may cool and mysterious energy sa cat world, sila na yun. Sleek like shadows, but science says survivor din sila. May genetic mutation kasi sila na pampalakas ng immunity, kaya mas resistant sila sa sakit like FIV. Stylish na, strong pa. At yung malas, chismis lang yun. Real talk, they're quiet but powerful. Sunod naman, syempre, orange cats. Sweet, clingy, pero lutang. Yup, certified golden himbo. Mostly boys to kasi isang X chromosome lang ang kailangan para maging orange cat ka. At sabi ng chismis, nagsishare lang daw sila ng iisang brain cell. Pero kahit sabaw, grabe magmahal. Lambing, siksik. Presence, main character. Kung gusto mo ng pusa na loyal kahit walang ambag, orange cat na yan. Next up, the color queens, Calico at Tortoise. Almost all girls sila. Kailangan kasi ng 2X chromosome para mabuo yung black-orange-white combo. Literal silang walking artwork. At sa cat world, the more colors, the more the respect. Bakit? Mas maraming genes, mas malakas ang genetic variation. Ibig sabihin nun, mas dominant, mas adaptive, at yes, mas attractive. Parang evolution in heels yun, best. And for our final fur baby, white cats. Pristine, pretty, parang K-drama yung pagkabida. Pero sa cat world, out of place. Low contrast kasi yung fur nila, kaya hirap silang basahin. Blue eyes, tapos mataas pa yung chances na bingi sila. At sa wild, obvious na obvious. No stealth, no survival, kaya hindi sila bet for mating. Pero kahit ganun, mahal pa rin sila. Kasi not all main characters need to be loud. Minsan, sapat na yung may pumiling tumingin sa kanila. Yes! Yung cat ko since 2018 hanggang ngayon, masiba pa rin kumain. Ang tatabungan nila, ang 18, 19, 21, 2, 3, 4. 7 years old. So ilan na yan siya sa human age, no? Diba? Matanda na yan siya pero masiba pa rin. Ay, oo, tas naglalandi pa rin talaga siya. Ang ingay niya sa gabi. Gumaganon. Maloka ka talaga.
Sabi talaga niya, lakas-lakas pa man din. Oo. So, akin ang trip kong puso ngayon yung tilapia cat. Ha? Tilapia cat. Ha? Tilapia cat. Ano yun? Yung may siya, yung parang batik-batik na parang tilapia, kaliskis ng tilapia. Hindi mo yun alam. Hindi. Baka may ibang term siya na alam ko. Yeah, pero hindi ko alam yung term na sinasabi mong alam mo. Oo, baka bluish or grayish, ganon. Grayish cat. Yung parang ganyan. Yeah, however, yun kasi batik-batik talaga. Talagang parang tilapia cat tilapia cat ang tawag ng mga Pilipino. Nakakatuwa naman. Oh, ayan. At kung may kulay ang hayop, may kulay din naman ang ating emosyon. Naniniwala ka ba? Oo. Ako din. Alamin kung paano nakakaapekto sa ating pagkatao ang colors. Dito yan sa Fact na Fact. Naranasan mo na bang pumasok sa kwarto na sobrang puti? Tapos parang feeling mo nasa hospital ka? O kaya naman kapag nasa green na lugar ka, parang, finally, kalmado ako. Hindi yan aksidente. May epekto talaga ang kulay sa isip at damdamin natin. Tara na, let's wonder and find out about the wild world of color psychology. Ayon sa mga researchers, like sa University of Maryland, colors can trigger certain emotions and reactions. May mga kulay na nakaka-relax, merong nakakagutom. Yes, totoo yan. At meron ding nakakainis. Let's break it down. Ang kulay pula, ayon sa studies, ay madalas nakakakonect sa danger, urgency at excitement. Kaya mapapansin mo, ito ang gamit sa sale signs, warning signs, pati sa mga breakup texts, charot. Pero red also symbolizes passion and strength. Kaya madalas din itong color ng sports team, fast food at lipstick. Blue is the favorite color of the world ayon sa isang YouGov survey. Pero bakit? Psychology, blue feels calm, safe, and stable. Kaya madalas itong gamit ng banks, tech brands at toothpaste ads para mukhang trustworthy sila. At syempre, ito rin ang kulay ng langit at dagat. Kaya kapag blue ang suot mo, parang ang fresh mo lang. Yellow is bright, cheerful, and full of energy. Pero ayon sa mga studies, ito rin daw ang color na nakaka-stimulate ng appetite. Kaya tingnan mo, mag-isip ka ng fast food resto. Di ba lahat may yellow? Pero warning lang, too much yellow can also cause eye strain at minsan irritability. So, kalma lang sa kaka-yellow, okay? Ang green naman ay associated with nature and balance. Sabi ng mga psychologist, kahit ang simpleng halaman sa office or kwarto mo, pwedeng makabawas ng stress at anxiety. So kung feeling mo burnout ka na, baka kulang ka lang sa green. Hindi lang sa food, kundi sa paligid. Black represents elegance, mystery, power. At syempre, universal na walang sukat, okay lang, black na lang. Psychologically, black can feel strong and protective, pero minsan din, distant or sad. Kaya depende sa mood, pwede siyang pang CEO o pang hugot post. Ikaw na bahala. So ayan na mga ka-MB, kulay pa lang, may personality na at minsan hindi mo alam. Kaya ka pala gutom, anxious o chill, dahil yun sa kulay ng paligid mo. Kaya next time na magde-decide ka kung anong kulay ng kwarto, poster o outfit mo, isipin mo rin, anong energy ba ang dala nito? Para naman hindi lang vibe mo ang akma, kundi colors mo rin, di ba? See you next time mga ka-MB! Power. Diba? We are wearing power and elegance today. Exactly. Because this is the universal color without size. Totoo. Sabi nila. Pero totoo yun. Oo. Ako dati nung hindi pa ako nagjajaye. Yeah. Tapos I wanna feel like I want to be seen as slim person. I wear black. Oo. Nakakapayat. Pati ugali nga. Hindi, nakakaslim pala. Nakakaslim talaga ang black. Tapos hindi siya parang masasabi mong boring yung isang No, tao. as long as you accessorize. Yeah. Pero maganda ang black. I Actually. know, oo. Diba? Tignan mo lang tayong dalawa. Come on. Excuse me. Look at this. Yeah, look at us. Look at this gorgeousness. Wow! Grabe ka naman. Oo, hindi. Kung itaas mo naman yung bangko ko, wag naman masyado. Wow, Kaya hindi. ko namang buhatin. Okay,
Hayaan kita magbuhat. Eme lang. Anyway, punong-puno nga ng kulay ang umaga natin ngayong Martes, mula musika hanggang hayop, pati na rin sa kulay ng ating emosyon. Ikaw, anong color ng emotions mo ngayon? Ngayon, blue. Blue. You're calm. Oh, composed. Yeah. You're like the sea. And, so amoy kang maalat. Iba kasi ang blue. Nakaka-fresh. Alam mo yung kahit wala kang ginagawa, pag nag-wear ka ng blue, parang nai-embody mo yung mga... Yung karagatan. Oo, na parang... malansa ka. Ganon. Hindi, of course hindi. Oo, nagmumukha kang tilapia cat. Talaga ba, Randall? Talaga lang. Ako ngayon, berde. Berde ka ngayon. Berde ang kulay ko ngayon. Luntian. Kasi? I feel like I'm a part of nature. Isa akong ugat. Ugat ng bagong sibol na kabuhayan. Kabuhayan? Ng mga... Damo. Gigil mo ako. Nako, kaya bago natin tapusin ang makulay na morning, balik muna tayo kina Randall at Joanna. Pero bago tayo balik, halik muna kayo dito. Oo. Itong mga naka-brown. Yan. Anong kulay? Ikaw, ang leopard mo, kahayupan ka. Super saya ka ngayon. Yes. What does this color mean to you today? Yes. Strength. And power. Alam mo kung anong tawag dyan? Ano? Cougar. Cougar? Ikaw, anong color mo today? Brown po, grounded. Yes. Grounded. Oh, you're grounded like the buildings. Buildings na hindi kinakaya ang mga lindol at unos ng pagbabago ng pag-ikot ng mundo. Oh, 'di ba? O sige, ilipat mo na nga diyan sa greetings natin. Ayan, mamaya mapapakinggan natin sila. Pero bago yan ako, happy birthday kay Jason Santos Harabata mula sa San Jose City, Nueva Ecija. Happy birthday to you, kapatid. Naway magningning ang iyong araw ngayon. Yan na. Kakanta tayo. Happy birthday, happy birthday to you. Isa pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ganon. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayun naman. And syempre, shout out na rin kay Carl Kenneth Manzano Cruz mula dito naman sa siyudad ng Baguio. Kayo baka may nais kayong pasalamatan, i-shout out, patiin, go. Yes. Ako ba muna? Oo na, ikaw. Shout out sa mga magulang ko, mga kapatid ko, and of course, my fur baby, si Oreo, and my love of my life, Anan. Ayan. Love of your life. Forever. Ganon. Ganun lang. Ikaw naman, Joanna. Shoutout kay Mama at Papa at sa kapatid ko na si Johannes. I love you, baby! Sino yun? Kapatid? 7 years old pa kasi. Parang gusto mo yung nandoon. Ay, naku. Wala na kayong babatiin. Siyempre yung mga kaibigan namin sa UP, and of course, yung number one supporter namin, si Jovi Pelayo. Ayun. Yes naman! Maraming salamat sa pag-support sa dalawang ito dahil naniniwala ako na malayo ang mararating nila. Alam mo kung bakit? After kasi nito, aalis na sila. So malayo ang mararating. Yun lang. Maraming salamat din sa Pongtao Dashcam Supplier located at Longlang La Trinidad, Benguet, Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. We would also like to thank Homebound Furniture Plaza, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor office, and customized furniture, field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly, and with minimal delivery charges. Homebound Furniture Plaza are on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. And we would also like to thank Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. And of course, surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. At maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon, online man o telebisyon. You are the reason. Tama.
Oh, so ano na? Hindi mo itutuloy. Oo, syempre mapapanood nyo lang naman kami kapag kayo naka-telebisyon. Nasa Channel 10 lang po kami, hanap-hanapin nyo lang po ang RNG Luzon Channel. Kapag hindi nyo naman nakikita ang mga pagbumukang ito, naku, ediskan-diskan nyo lang po ang inyong mga digiboxes. Of course, yung mga naka-TV po, mapapanood nyo rin po kami or pwede nyo po kaming balikan sa aming mga social media accounts dahil meron po kami sa Facebook, sa X, sa Instagram, sa YouTube, and of course, sa TikTok. Kaya naman, mga ka-MB, nagulat kayo doon, no? Bakit bigla kang may pagkanon? Hindi, wala lang naman. Tilapia cat. Ano yon? Tilapia cat. Tilapia cat. 1, 2, 3, go. Kaya naman, mga ka-MB, huwag niyong kakalimutan. Lagi niyong makakasama sa umaga. Miss Bea, ang nag-iisang bumbilya sa umaga. Oh. Saan ka pa? Oh, ganon. O, ikaw, Dan. 1, 2, 3, go! Nahiya siya. Makakasama nyo ngayon. Anong makakasama? Makakasama nila ang nag-iisang chubby cutie ng RNG, Miss Angel Arquera. Muli mga ka-MB, yan po ang ating masaya makulay na umaga dito sa Morning Balitaktakan Mayatnya. Once again, here are Randall and Joanna for their rendition of the song I See the Light from the movie Tangled. All those days watching from the windows, all those years outside looking in, all that time never even knowing just how blind I've been. Now I'm here blinking in the starlight. Now I'm here, finally I see. Standing here, it's so clear I'm where I'm meant to be. And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I see the light, and it's like the sky is new, and it's warm and bright, and the world has somehow shifted. All at once, everything is different now that I see you. All those days chasing down a daydream, all those years living in a blur, all that time never even seeing things the way they were. Now she's here shining in the starlight. Now she's here, suddenly I know if she's here, it's crystal clear I'm where I'm meant to go. And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I see the light, and it's like the sky is blue, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted.